Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating ginugunita ang kapistahan ni San Carlos Liuanga at ang kanyang mga kasama, mga martir sa Uganda. Naway kamukha nila, tayo'y maging tapat sa pagsunod sa Diyos. Kapag inaalay natin ang ating buhay, tayo ay pinagpapala niya, nagiging mas kamukha natin si Jesus na nagiging susi at daan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sa napakaraming beses na kung saan hindi ang Diyos ang ating sinundan, kundi ang kagustuhan ng ibang tao at ang pagnanasa ng ating makasalanang puso. Magpakumbaba tayo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayo muli na maging karapat-dapat kahit na kakaunti lamang sa kanyang mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mo ang iyong pinagpupunlang simbahan ay masaganang makapag-ani mula sa dugong dumanak dito. Nagaling kina San Carlos at mga kasama. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano kong ginugol ang buong panahon na pinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Udyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo. Maging sa hayagan at sa bahay-bahay, ipinangaral ko maging sa mga Udyo at sa mga Grego, na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos, at ako'y pupunta sa Jerusalem. At hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na naghihintay sa akin doon ang pagkabilanggo at kapaghatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang papahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ko sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat na nilalayo ng Diyos para sa inyo.
Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo ay nananariwa at tumunlad. At doon mo pinatiraya ang iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon ang Diyos na ating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatay ay hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, 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 alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya, upang sumainyo tuwina. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkaloob mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng binigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Pinakikilala kita sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, binigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng binigay mo sa akin, sapagkat itunuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo. At tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo, at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ko sa pamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Do you know the easiest way to be happy? Ano po sa tingin niyong pinakamabilis na paraan para maging masaya? Ito po tandaan nyo, ang makita at magpasalamat sa kung ano ang meron ka ngayon. The quickest way to be happy is to see and appreciate what you have. Amen? And what is the easiest way to be sad? The answer, to see what you don't have and to be envious of what
others have. Mga kapatid, hindi ka magiging masaya sa iyong buhay kung palagi mo na lang pinapansin ang kulang mo sa iyong buhay. At lalong bibigat ang iyong pakiramdam kung maiinggit ka lang sa kung anong meron ang iba. Remember, my dear friends, gratitude is our free antidepressant. Hindi niyo po kailangan na uminom ng gamot, magbakasyon sa magagandang lugar, magkaroon ng maraming pera, para lang maging masaya. Magpasalamat ka lang sa Diyos palagi at palagi kang sasaya. Amen? Please, my dear friends, learn the habit of being grateful every day. If you want your daily life to be full of joy and happiness, how to be happy? Look at the things that you have already accomplished. Tingnan mo ang sarili mo. Huwag muna ang ibang tao. Tanungin mo ang iyong sarili. Ano na bang mga nagawa ko? Ano na ba yung mga problemang nalampasan ko? Ano ba yung mga tagumpay ko na sa aking buhay? Look at Jesus in the gospel. He was listing all of his accomplishment, and this gave him joy, and this glorified the Father. Hindi naman po siya nagmamayabang pero yung mga natapos niya, kinikilala niya na kaya nalampasan niya dahil buhay ang Diyos Ama sa kanya. Gumagalaw ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Look at that, my dear friends. What gave Jesus joy? It is because he realized, he is aware, he is conscious that God the Father is also working in him, through him, with him. Sabi po ng ating Panginoon, pinupuri kita, O Ama. I have finished the work that you have given to me. I proclaim your name to everyone. And I have given your word to them, which they have believed. Opo, marami pang mga bagay na hindi natapos si Jesus bago siya lumisan dito sa mundo. Iniwan niya ang kanyang mga alagad. Meron pa rin silang misyon. Pero mahalaga pa rin, kahit na hindi pa tapos ang lahat, ay yung nagpapasalamat ka, ay yung nagpupuri ka sa Diyos. My dear friends, don't wait for everything to be perfect and to fall into place. Before you can be grateful to God, before you can praise the Lord, be grateful now and you will feel God's perfection. Be grateful now and everything will be perfect in your life. Kapag po natutokso kayo, natignan nyo yung mga wala o kulang pa sa inyong buhay, ipaalala nyo sa inyong sarili na sa tulong ng Diyos, malayo na ang iyong narating. Malayo pa ang iyong mararating. Amen? Kaya nadidepress ka, kapatid, kasi minamaliit mo yung mga nagawa mo na sa iyong buhay. Kaya nalulungkot ka, kapatid, kasi minsan hindi mo nakikita yung ginagawa ng Diyos ngayon sa'yo. Just be present and you will be joyful. Tignan niyo po yung salitang yon, present. Dalawa pong ibig sabihin yan. Present means the now, ang kasalukuyan. Present means gift, regalo. Nung ibig sabihin, kung mananatili ka ngayon, may regalo ang Diyos na binibigay sa iyo ngayon. Ang regalo, ang pagpapala ng Panginoon sa iyo ay nandito na sa iyong kasalukuyan. Bakit ka pa malulungkot? God blesses us always in the present because we have a God who is always present. Yan po ang pinakilala niya kay Moises, di ba? I am who am. Hindi sinabi ng Diyos, I was who was, or I will be who will be. I am who am. God is present always. That is why God can bless you always. Amen? Kahit marami kang problema o mga pagsubok, tandaan mo, kapatid, hindi ka naman pinapabayaan ng Diyos ngayon. Hindi ka hinahayaan ng Diyos
na mabigo. Hindi ka niya iiwan. Amen? God did not bring you this far just to see you fail. Ang dami mo ng pinagdaanan, ang dami mo ng nalampasan. Ngayon pa, papabayaan ka, iiwan ka ng Diyos. Kung dati, tinulungan ka niya, kahit din ngayon, tutulungan at tutulungan ka niya. Kaya nga dapat magpuri ka, magpasalamat ka na. Amen? Opo, alam ko, marami pang kulang ngayon sa buhay mo. Pero kapatid, marami ka na rin naman tinanggap galing sa Diyos. Pinasalamatan mo na ba sa Kanya ang mga bagay na ito? Do not take for granted the blessings of God. Also, do not take for granted where you are now. There have been a lot of time, effort, and grace that has been put into your life. Tandaan mo, ang daming pagpapala na binigay ng Diyos sa iyo, kaya nakarating ka kung nasan ka ngayon. Huwag mong babaliwalain yan. Huwag mong mamaliitin yan. Tanong lang po, kapag po dumadaan ba kayo sa mga tulay, nagpapasalamat kayo? Ang hirap po kaya nang nagko-construct, gumagawa ng tulay. Have you realized that? Ilang buwan ang gugugulin, minsan taon, milyon-milyon na pera ang gagastusin, daang-daang tao ang magtatrabaho. Pero kapag dumadaan tayo sa mga tulay, parang wala man sa atin. Di man tayo nagpapasalamat na merong isang tulay na nagdudugtong sa 200 na hindi tayo nahihirapan. Imagine life without bridges. It will be a very difficult life. Amen? Kapag po naliligo kayo, kapag naguhugas kayo ng pinggan, may tubig. Nagpapasalamat ba kayo? Ang hirap po kaya ng tubig ngayon. Hindi po ba? Maraming mga lugar, maraming mga tao nagrereklamo. Patak lang ang lumalabas sa mga gripo. Yung mga iba, lumalabas yung tubig. Kulay itim naman. Kaya nga, kung malakas ang agos, labas ng tubig sa iyong mga gripo, kapatid, pasalamat ka. Pinagpala ka. May malinis kan tubig na tinatanggap mula sa Diyos. Amen? Pag kumakain po kayo, lalong-lalo na, pag meron kang kanin, papasalamat ba kayo? Dami nga sa atin, nagsasayang pa ng kanin eh. Hindi po ba? Sinubukan nyo na po bang magtanim? Hirap po. Ako, pinapanood ko lang yung mga magsasaka, nagtatanim. Ako po napapagod para sa kanila. Tapos, lugi pa sila. Hindi sila kumikita. Kaya nga, kung meron kang kinakain, pasalamat ka. Amen? Sino po yung mga may magulang pa sa inyo dito? Meron po. Pasalamat na ba kayo? Buhay pa rin ang mga magulang nyo. Do you praise God? Are you thankful to God that your parents are still alive? Malungkot na kwento, meron mga ibang bata, ang trato nila sa kanilang mga magulang, kala may katulong. Kala yung mga magulang, mga tsimay, sisigaw yung bata, "Ma! Nasaan yung medyas ko?" Sisigaw itong anak, "Pa! Pinakialaman mo na naman itong kwarto ko." Hindi lang alam ng bata ang sakripisyo ng kanilang mga magulang. Hindi po ba? Darating ang araw, ang galit, ang inis, ang kabwisita ng anak, magiging lungkot. Darating ang araw, magsisisi ang anak, sasabihin, "Sana buhay pa ang aking mga magulang." Napakahirap mabuhay na walang magulang na mapagsasabihan ng aking mga problema. Also, please, do not take for granted your husbands, your wives. Isipin nyo na lang po, yung pagod, yung hirap, pinalakihan, tao yan. Hindi naman biglang lumabas yan. Iningatan yan, minahal yan. At pagkatapos anong ginagawa ng iba sa inyo, sinasaktan nyo sila, niloloko nyo sila. Hindi po ba? Maliit pa lang sila. Ayaw ng mga magulang nila na dumapo yung lambok sa kanila, kagatin sila. Pero ikaw, kung paano mo tratuhin yung iyong asawa, mas malala pa, mas grabe pa kaysa sa basahan. Sana po mahalin nyo sila. Huwag nyo naman silang sisigawan. May feelings din naman sila. Kahit nagalit kayo sa kanila, tao pa rin yan. Anak pa rin yan ng Diyos. Amen? Kaya magandang itanong po ito. Ano bang meron sa buhay ko ngayon? Nagpapasalamat ba ako? Nagpupuri ba ako sa Diyos sa mga bendisyon na Kanyang pinapaulan sa akin araw-araw? At kung may problema ka man ngayon, kapatid, huwag kang susuko. Tandaan mo, madami ka nang nalampasan.
at marami ka pang magagawa sa buhay sa tulong, sa gabay ng Diyos. Stop looking for more because God has given you more than enough now in the present. Stop looking around, but please focus on God who loves you. Look in front of you because God is present with you, blessing you. Stay where you are. Be grateful and appreciate and be happy once again. It doesn't take too much to be happy. Hindi natin kailangan ng sobra-sobra para maging masaya. Isa lang, simple lang, to gawin mo, maging masaya ka. Tingnan mo ang mga pagpapala ng Diyos. Tingnan mo yung mga nagawa mo na sa Kanyang tulong. Magpasalamat ka, magpuri ka sa Kanya, at makikita mo, mararanasan mo, matutuwa ka, mapupuno ka ng galak. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na Kanyang isinugo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, nilulhati mo ang iyong anak at lulhatiin kami sa Kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ng mga alay at nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan, nang mamatay kaysa sa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog na may kaloobang nakatalaga sa iyo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na naming
sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon, aming kagalakan na si San Charles Lwanga at ang kanyang mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig namin, may paninindigan, na ikaw ay ipahayag kahit na sila'y namatay. Sapagkat minarapat mo ang kanilang buhay ay matularan na ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, nitong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal at martir, sina Charles Liwanga at ang kanyang mga kasama, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagpatawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakala. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon napagsaluhan namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan. Kami nagsusumamo na nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig. Sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Again, my dear friends, remember that the easiest way to be happy is to see and appreciate God's blessings in your life. Minsan, tayo ay nakatingin sa ibang tao kung anong meron sila, pero nakakalimutan natin, meron din mga ibang taong nakatingin sa atin at sila'y naiinggit, sinasabi, buti pa siya. Bago mo sabihin na, buti pa siya, buti pa sila, may ganyan sila, may ganon sila. Please be present. You have also received blessings and graces from God. Madami ka nang nalampasan. Malayo nang iyong narating. Pero mas malayo pang mararating mo sa tulong ng Diyos. The easiest way to become sad is to look at what is missing in your life. Hindi naman talaga magiging perpekto ang buhay na ito dahil pumasok ang masama. Pero kapag nandyan ang Diyos, buo, ganap, kompleto at perpekto ang lahat. Yan ang dahilan bakit palaging merong kulang sa ating buhay para ipaalala ng Diyos na I am the missing piece in your life. Diba? Pakaisipin niyo po, pag wala ka ng kailangan, hindi mo na kailangan ang Diyos. Amen? Yan nga, sabi po sa Salmo, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Kapag nandyan ang Diyos sa iyo, wala ka ng ibang nanaisin, wala ka ng ibang hahanapin. Kaya nga, ngayon pong araw na ito, spend time to just be present. Just 5 minutes, 10 minutes. Be quiet and count your blessings.
Gratitude is a free antidepressant. Di mo kailangan ng gamot, di mo kailangan ng maraming pera, di mo kailangan umalis at magbakasyon. Kailangan mo lang manatili ngayon, magpuri at magpasalamat ka sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.